Ayaw niya ng mumurahing bigas, may mga ulam din siya na ayaw niyang kainin. Katulad na lang ng tinolang manok na isa, sabay niyang pakuluin ang parte niya pero ipipirito niya pa rin pagkatapos maluto. Pero kung wala talaga siyang ganang kumain ay kakain na lang siya sa Jollibee, ganun ang ganap niya sa araw-araw. At ang letter sender natin today ang nagbigay ng kaniyang pangalan at itago na lang daw natin siya sa pangalang Ellie. At nitong nakaraang 2024 ay sobrang daming problema na dumating sa kanyang buhay. Unang-una na dito ang problema niya sa kanyang mga magulang. 6 sila magkakapatid at si Ellie ang panganay. 3 ang anak ng nanay niya sa unang asawa at 1 naman sa pangalawa at 2 naman sa kinakasama niya ngayon. Maaga kasi silang naulila sa ama kaya hindi maiiwasan na mag-asawa ulit ang mama nila para may makatuwang sa kanilang buhay. At syempre kapag ang isang lalaki ay nanliligaw, ipapakita mo ang lahat na magaganda mong katangian sa isang babae. Pero kapag nagtatagal na, doon mo ipapakita at lumalabas ang tunay niyang ugali. Nung una daw kasi ay pinapakita ng kanyang stepfather ang pagiging galante niya at sobrang mabait. Ito ang pangatlong kinasama ng kanyang mama. Hindi lang sigurado si Ellie kung nasa 14 to 15 years nang nagsasama ang mama niya pati ang kanyang stepfather. Kaya naaalala pa noon ni Ellie nung tinanong siya ng kanyang mama kung gusto daw ba nila na magkaroon ng panibagong tatay at natatandaan ni Ellie na sumagot siya ng hindi. Pero parang hindi naman siya pinakinggan ng kanyang mama dahil mas pinili niya ang sarili niyang kagustuhan. Sobrang naging maluho ng kanyang stepfather kahit hindi naman ganong kalakihan ang nakukuha niyang pera sa kanyang trabaho. Ayaw niya kasi ng mga mumurahing bigas, may mga ulam din siya na hindi kinakain kagaya na lang ng tinolang manok dahil isasabay niya lang na pakuluin ang manok na parte niya pero ipipirito niya pa rin pagkatapos o di naman kaya kapag wala siyang gana ay kakain na lang siya sa Jollibee. Samantalang silang magkakapatid ay naghahati-hati lang kung ano ang pagkain na nasa hapagkainan. Halimbawa na lang sa isang lata ng maling nahahatiin niya sa 16 na piraso at tag-isa lang ang makukuha nilang magkakapatid. Madalas din ang almusal nila ay ang biskwit na tig-pipiso at ang isang pack ng kape ay paghahati-hatiin nila at ititimpla nila ng isang pitchel para dumami. Kaya sobrang naging mahirap pa rin ang kanilang buhay kahit sabihin pa ng kanyang mama na kumuha siya ng magiging katuwang nila. Hanggang sa noong nag-high school na si Ellie na napatapos naman siya ng unang taon pero hindi na kinaya ang pangalawa kaya ibinigay muna siya sa kanyang lola. May mga utang din kasi na hinarap ang kanyang stepfather dahil nalulong siya sa kanyang pagsusugal at 2 taon si Ellie sa pangangalaga ng kanyang lola. Maganda naman sana ang naging buhay ni Ellie doon pero madalas siyang hipuan ng kanyang tiyuhin kaya minabuti niya na lang na umalis. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa poder ng kanyang mama at nang dahil sa ginawa ng kanyang tiyuhin ay namulat na siya sa makamundong karanasan. Kaya ilang lalaki na ang naging kasintahan ni Ellie hanggang sa may nakilala siyang isang lalaki galing sa malayong lugar. At ang lalaking ito ay itago na lang natin sa pangalang Tony na sobrang matalino at mabait na tao. Grade 11 pa lang sila noon nang may mangyari sa kanilang dalawa kaya nagtana na lang sila pero pagkalipas lang ng 12 araw ay nahanap din sila ng nanay ni Tony. Pagkatapos nun ay nagtanan sila ulit pero hindi na sila hinanap ng kanilang mga magulang. Pagkalipas ng 6 na buwan ay bumalik sila na buntis na si Ellie pero hindi sila tanggap ng kaniyang stepfather. Pilit siya nangingialam kahit hindi naman talaga sila magkaano-ano. Ayaw ng stepfather ni Ellie na makipagkita siya kay Tony. Hanggang sa makapanganak na si Ellie at ayaw pa rin siyang payagan na makipagkita kay Tony pero ang mama niya ay pumapayag dahil hindi nila kakayanin ang gastos na magkaroon ng baby. At dahil sa pangyayari na to ay hindi mapatawad ni Tony ang stepfather ni Ellie hanggang sa ngayon. Magiging 3 na ang anak nila Ellie ngayon pero may problemang dumating sa kanilang pamilya na naging dahilan ng hindi nila pag-uusap na mag-ina. At hindi na maibabahagi ni Ellie kung ano ang totoong nangyari pero nang dahil sa kahihiyan ay pinatira ng kanyang stepfather ang kapatid niya sa mismong bahay nila. Hanggang sa nalaman ng mga kapatid ng mama niya na tumira ang kapatid ng stepfather niya sa mismong bahay nila kaya nagkagulo-gulo. Pero actually, sinabi naman talaga sa akin ni Ellie yung totoong dahilan. Ayaw niya lang ipashare dito sa kwento. Pero papahapyawan ko na lang kayo ng bahagya para hindi kayo masyadong malito. Parang si Ellie kasi yung bumulgar ng isang sikreto nang dahil na rin sa pangangalaga niya sa mga kapatid niya na nasa bahay ng nanay niya. At yun ang naging dahilan ng hindi nila pag-uusap na mag-ina. Kaya ang tanong sa atin dito ni Ellie ay valid daw ba na hindi niya nakausapin yung nanay niya? At ang sagot ko naman sa tanong niya ay para sa akin sa ngayon ay okay lang lalo na kung galit pa kayo sa isa't isa. Kasi kung pareho kayong galit, wala rin naman patutunguhan yung pag-uusap nyo, magkakasakitan lang kayong mag-ina. Alam nyo yung galit kasi natin kahit anong klase pa yan, kusa naman niyang lumilipas. Lalo na kung yung taong kinagagalitan mo ay mahal mo at importante sa'yo. Kusa mo naman kasing mararamdaman yan kung kailan ka willing na makipag-usap sa nanay mo at magkaayos na kayo. Hindi naman kasi porket hindi mo na siya kinausap, hindi mo na mahal yung nanay mo, tama lang na magpalamig muna kayo sa isa't isa.